Okay po, makipagbukas na po kayo rito sa 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Okay lang po ba na magbawas tayong electric fan? So, alin yung babawasan natin kasi rinig na rinig po ito sa microphone eh. No, baka po tayo liparin. Alin ang babawasan natin? Ito pinatay ko na kasi hindi pwede sa microphone eh na masasagap niya yung ayan. Ngayon okay, so mabuti hindi ganun kainit ano? Sana bumagyo pa. Joke lang. Okay, so ang Kamarin po ay 10 years na ABC. Nagsimula noon ito, nung binuksan ito, ilang batch na si Joy kasi pang ilang batch na eh. No, pero ang alam ko, mula noon, si Tam nandito na, no? Nung unang-unang bukas pa lang, nandito ka na, no? So, una sila, sila Joshua, sila, si AC ba? Tapos nun si Julius. Pagkatapos nun sino ba? Si Micah, tapos si Joy na, no? Ngayon, okay, so 10 years na. Ngayon, alam niyo mga kapatid sa paglilingkod, magandang pakinggan, sa totoo lang, yung hindi naman madami, yung hindi madaming membro, hindi yun. Kapag pagdating sa ministry, ang maganda pong pakinggan ay yung tumagal. Maniwala kayo. Nakakita po ako ng mga mega churches, no, nasusubaybayan ko sila, katulad sabihin natin si Paula White, kung may nakakakilala sa inyo ron. Ang laki ng simbahan niya, no? Ang laki, yung asawa niya, tapos siya ay parang evangelist siya, tapos tapos ang yaman. Mega church nga sila eh. Pero alam niyo, hindi tumagal eh. Hindi tumagal. Na pakipatay na lang pala ito kasi pumapasok yung paano ba nga natin pumapasok kasi sa microphone yung hangin, no? Ngayon, kung tulad nito, meron pong pastor na may 50 years na nagpapastor. Eh, para sa akin, yung ganong klaseng pastor ay tumagal siya ng 50 years sa ministry, sa tingin ko may wisdom yun. Kasi nakatagal eh. Kasi ang sinasabi po ng Biblia, nais ko, sabi ni Jesus, na mamunga kayo at yung bunga nyo manatili. Ibig sabihin, hindi nawawala. No? Kung titingnan po natin yung mga history ng mga simbahan magmula nung unang panahon, ay hindi magandang bumase sa dami na dami-daming miyembro. Okay lang kung sabihin natin dumadami talaga yan, okay, mas maganda. Pero ang isa pong pinakamaganda na basihan ay yung tumatagal. Alam niyo po ba sa China, saan pa ba, sa mga komunistang bansa na binabawal, lalo na sa North Korea, binabawal ang simbahan? Hindi sila madami. Doon kasi kapag nahuli ka na nagsisimba, ikukulong ka. Hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo ikukulong. Hindi lang ikaw ang paparusahan, kundi pati yung pamilya mo. Noong unang panahon, nung ang East Germany, kung di pa ako nagkakamali, yung East Germany ay komunista yan. Alam niyo, yung pastor nila, susulat ng mga verses sa isang maliit na papel lagay. Susulat talaga. Pagkatapos noon, ipamamahagi niya sa mga miyembro, bawal ang Bible noon. Kung makabili ka ng Bible noon, presyo ng kalabaw. Libo-libo. Kasi nga, ini-smuggle. Hindi siya pwedeng bilhin mo lang kahit saan. Di katulad natin ngayon, ang Bible, iniiwan nga sa kampi. Kapag merong okasyon, iniiwan niya, pero yung cellphone, di iniiwan. Bakit? Kasi isa ako sa mga huling umuwi sa kampi kasi hindi ko pwedeng iwan kagad yung kamp. Kaya isettle ko muna yung mga nandun. At sa pag-ikot-ikot namin sa mga kwarto, makakakita ka talaga ng Bible. Hindi maganda. Ang isa pa lagi na iiwan, charger.
Bakit? Hiniram lang eh. Pero yung Bible, marami yan. No? Pero cellphone, hindi mo makitang naiwan yan. Nagkakaroon pa ka ng samaan ng loob pagka nawala. Bakit ninakaw? Pero yung Bible, meron ka ba nakita nakipag-away? Dahil nawala na ninakaw yung Bible? Yung wala. Bakit? Hindi nga ganun kahalaga sa mga tao eh. No? Mali yung ganun eh. Ngayon, naalala ko po yung sa East Germany, ang ginagawa, pinamimigay yung halimbawa, John 3:16. Susulat yan ng pastor. Pamimigay yan. Ngayon, kapag ka nakuha na nung iba-ibang verses yan, kapag ka nakuha na nung miyembro, babasahin niya yan, uulit-ulit yung memorize niya yan, hanggang paulit-ulit na doon sa service na yun. Hindi na nagsasermon yung pastor. Memorize na lang yun, paulit-ulit. At pagkaraan ng 1 minuto, kapag ka nakita na nung pastor, nakita na nung alam na nung miyembro na memorize na niya, gagawin niya, bibilutin niya, tapos kainin niya. Bakit? Kasi kung pupunitin niya yan, itatapon lang, ebidensya. Para hindi sila mahuli, ang gagawin, kakainin yung verse na yun. Para walang ebidensya. No? Ngayon yung Word of God, nasa puso. Nasa isip, nasa puso. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos. At tingnan nyo, meron ba kayo nababalitaan na malaking simbahan sa North Korea? Wala. Bakit? Sikreto yan eh. Madami ba sila ron? Kunti-unti lang yan. No? Yung ganitong klaseng gathering, wala kang makikita ng ganun eh. Always underground. Yung isang kwento po sa China, sinong gusto sa inyo mag-apply na missionary na tutulong sa gawain sa China? Ngayon, yung isang tao, nagtaas ng kamay, pagkatapos ng kinausap, sabi niya, ano magiging trabaho ko? No, hahayo ba tayo sa China? Hindi. Mag-i-imprenta tayo ng Bible. No? Merong printing machine doon sa gubat. Mano-mano yan, walang kuryente. So, mano-mano yung printing na yan. May magpapadala sa iyo ng papel, may magpapadala sa iyo ng glue, may magpapadala sa iyo ng tinta, at yung Bible, i-imprenta yan. Ngayon, pagka nandun ka na, sa loob po ng 1 taon, nandun sa ilalim ng lupa, yung nag-iimprenta. No? Gagawa sila ng Bible doon, at pagkaraan po ng mga 3 buwan, na-imprenta na nila yung maraming Bible, may darating at kukunin sa gabihan, gabihan kukunin. Kukunin na yung mga Bible na yun, itatakas nila palabas. Tapos, linggo-linggo, may nagpapadala na lang ng pagkain. Sa gabi lang pwede, kasi nga, bawal. Ngayon, yung isang misyonaryo doon, yung isang volunteer worker doon, magtataka siya. Bakit? Kasi sa loob ng 1 taon, pagpasok niya ron sa imprenta, ang itim niya. Pero pagkatapos ng 1 taon, ang puti na niya. Bakit? Kasi sa loob ng 1 year, hindi siya pwedeng lumabas. Yung mamamasyal, hindi pwede. Kasi matitiktikan ka. So, ganun kahirap ang pagnimisyon doon sa mga ganung mga bansa. Iniisip ko nga yung mga taga-Rema kayo, tatagal. Hindi pwedeng walang 7-Eleven sa tabi nila eh. No, hindi pwedeng walang Facebook, kaya nga yung paglilingkod ba na iba kasi yung madami sa tumatagal eh. Kasi sa North Korea, hindi sila madami pero tumatagal. At saka magandang pagkakayari ng mga Kristiyano ron. No? Sabi nga nila yung yung bakal, sabihin natin sa ilalim ng dagat, i-welding mo, mas matibay yung welding sa ilalim ng dagat doon sa may tubig. Bakit kasi? Apo yan, di ba? Sinusunog mo yung bakal, nandun ka, napapaligiran ka ng tubig. Yung tubig, kinokontra yung pag-welding mo, mas magandang yari. Mas matibay. No? Mas tumatagal. Yan ang konsepto ng yung Gorilla Glass. Papainitin niya, pagkatapos lulubog sa tubig yan. Ngayon, doon sa ilalim ng tubig, kukontra yung init hanggang sa mamaya, ang tibay na. No? Merong Gorilla Glass 1, merong mas matibay, Gorilla Glass 2. Tapos meron pa yung Gorilla Glass 3, mas matibay ng patibay. No? Ngayon, ang problema sa Gorilla Glass, yung pag tinignan mo, mukha kang gorilla. Joke lang. No, ang problema kasi rin, kapag pinukpok mo, nababasag kagad. Meron silang nilabas ngayon, nakalimutan ko na yung pangalan na kahit na yung pitikin mo lang na ganyan, hindi, pukpukin mong biglaan, hindi.
No? Kaya, alam niyo ba yung salamin sa ref? Yung salamin layer, tapos nilalagyan ng mga mabibigat? Ang alam ko, merong mga ganun na Gorilla Glass eh. Matibay. No? Ngayon, yun po ang ano eh, ang gusto ng Diyos dito eh, na tulad nito, tingnan mo, si Pedro. Ang ano niya, ang tapang-tapang niya, sabi niya gano'n na yan yung mga sundalo, Lord, hindi ako papayag na mamatay ka. Nung palapit na yung sundalo, kinuha niya yung inagaw niya yung espada. Tapos tinagaan niya yung sundalo. Eh nakailag, kaya yung tengang tinamaan. Nung ginawa na Jesus, ginano niya. Tapos maya-maya, biglang sabi niya gano'n eh, hindi ba kasama ka na Jesus? Sabi ng nung isang tao ron, sabi niya, hindi ko kilala si Jesus. Bakit? Dininay ka agad. No, bago tumilawak ang manok, sabi ng gano'n eh, 3 times mo kung i-deny. Bakit? Ano nangyari? Kanina, makikipagpatayan ka ngayon, tinatakwil mo na si Jesus. No? Bakit? Eh, mamaya, pag-usapan po natin yun. Kasi, iba kasi yung ano eh, yung dami lang eh. No? Sabihin mo sa katabi mo, masalita ka lang eh. Pero hindi ka maasahan. No? Eh, dapat maasahan tayo. Kasi yun ano tawag sa maasahan? Matapat. Iba kasi yung sabihin natin na tulad po, no? May religion po rin na hindi naman, sekta na dami-dami nila. Ang gagaling nila magsalita. Tulad yung sinasabi ko po sa inyo, nakukwento ko yung schoolmate ko. Ang galing niya magsalita. No? Kahit na 3 beses sa akin, mas magaling sa akin. Ang galing niya maboka, talagang magaling, mabulalas. Ano pa? Magaling siya, graduating siya. Nauna siyang gagraduate sa akin. Ngayon, nung graduating na siya, 5th year na, nagpa-evaluate. Meron kasi tinatawag na evaluation, titignan kung ano pa kulang mong mga subjects, kung okay na ba, kasi graduating ka na eh. Ngayon, nung nalaman po na, kumbaga, nakaready naman yung magulang, ay magpahanda daw yung magulang, dito po sa Tarlac yun. Ang gagawin niya eh, kumbaga, in-announce na, sinabi na sa buong barangay nila na siya, yung anak niya, ay gagraduate na. At, so nagpa-evaluate siya, ngayon nakita, pagdating ng 2nd year, wala na siyang grade. 5 years kasi ang engineering. No? 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, 5th year. Pagdating ng 2nd year, may grade siya. 1st year, 2nd year. Pero yung 3rd year, 4th year, 5th year, wala siyang grade. Ngayon, sabi niya, paano kung nawala ng grade? Sabi niya gano'n asan yung grades mo? Kasi dapat may kopya ka eh. Ang nangyari po, hindi pala sinasubmit ng professor niya yung grade sa registrar. Pagkatapos, siya, hindi rin nag-iipon ng kopya ng grade niya. Sabi niya, paano to? Gagraduate na ako. Sabi nung, ang galing niya, magaling to, mabulalas to, magaling mag-sermon, ang galing mag-encourage, ang galing ng discipleship, ang galing sa Bible, ang galing sa lahat. Tapos nung tinanong niya, anong gagawin ko? Wala akong grade. Sabi ng registrar, ulitin mo na lang. Pwede ba yun? Ulitin mo? 3 year, 3rd year, 4th year, 5th year, ulitin mo? Hindi po pwede. Alam niyo, yung ina-expect ko yung ganun nagpa-fasting na yan Na dumudulog na yan sa Diyos. No? Halimbawa, sabihin natin, ikaw, si Jem, may problema kang mabigat, dapat ka nagpe-pray na. Kasi nakalagay sa Bible, kapag ikaw ba ay natutuwa, umawit ka ng papuri. Sino may sakit? Ipatawag ang elder. Sino may problema? Sabi ng Biblia, manalangin siya. Pag may problema ka na, pray! Pray na. Alam niyo po, nung nakita ko siya, didinala ko, sabi ko, kawawa naman itong kapatiran na to. Dahil kapatid mas nauna siya sa akin, mas matanda, graduating na siya, ako hindi pa. Saka mas mabulalas siya. Nung bandang huli, nung pagdating ko dahil boarding house yun, aakit na ako sa 3rd floor, nakasalubong ko siya. Pagsalubong ko sa kanya, ngiting-ngiti, mula rito hanggang dun. No, mula rin pag ano, no? Ngayon, tumatawa. Sabi ko, ba't ka tumatawa? Sabi niya, huwag kang pumasok. Nung sinabi niya, huwag kang pumasok doon sa kwarto niya, ano salaan niyo, anong gagawin ko? Di lalo, kung pumasok. Sabi ko, ano tinatago mo rito? Iniisip ko, yung bukas yung Bible niya, dahil ang laki ng problema niya. Pagkita ko ron, ang laking beer grande.
Yung pala, naglalasing na. Dahil hindi niya alam kung anong gagawin doon sa problema niya. Kaya ngayon, sa halip na Bible ang kaharap niya, beer grande. At tawa siya ng tawa. Sabi kong gano'n, nakatingin akong gano'n, kumbaga parang, bakit gano'n? No, bakit gano'n? Iba kasi yung maganon lang eh. At iba yung matino, yung tumatagal. Nakukuha niyo mga kapatid. Kasabi nga ng Biblia yung mga tao lip service lang. Purihin ka, pero pagka may bagyo na, hindi mo na makita. Pag may problema na, hindi mo na makita. No? Iba kasi yung madami sa tumatagal. Ang habol ng Panginoon ay tumatagal. Na maging matapat ka hanggang wakas ang siyang maliligtas. No? Hindi naman sinabing magparami ka na magparami. Hindi. Ang sabi niya ron, ang sino mang tumagal hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ito pa nga sabi ng Panginoon, pag dumating siya, meron pa ba siyang aabutan na may pananampalataya? Ibig sabihin, nagpapatuloy sa pananampalataya o nagbago na ng pananampalataya. Hindi mo na kailangan magsimba. Pwede na yan. Pwede na. Ano nangyari na sa faith mo? No? Sa atin kasi mga Kristiyano, ang linggo ay sagrado. No? Nahanap namin kanina yung Caloocan North. Ano ba yun? Caloocan North Cemetery. Nakita ko sagrado. Diba may school ata rin na Sagrado de Candado. Ang linggo sa atin sagrado yan Dapat makikita ka ng katapatan diyan. Nakukuha niyo mga kapatid. Ayun kasi may mga teacher po na hindi nakabase sa grade mo Kung matalino ka, bobo ka, ganun, ang tinitingnan nila, umaattend ba to? Pumapasok ba to? Bigyan mo ng dahilan yung teacher mo, ipasa ka. At bigyan mo ng dahilan ng Diyos para pagpalain ka. No? Yung matagpuan ka niya na nagpapatuloy hanggang wakas. Kaya sabi nga, gano'n meron yung matatalinong birhen, yung 5 ay matalino, yung 5 ay hindi matalino. Ibig sabihin yung matalino, nakapagtiyaga, nagnanatiling faithful hanggang sa pagdating ng ikakasal. Sino yung rapture yun Kaya nga, dito po sa verse 2, sabi niya, simula ko sa verse 1, 1 Corinthians chapter 4, sabi niya, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Verse 2, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. A servant must be found faithful. No? May quality control ang Diyos. Na sabi niya, ang lingkod ay dapat matagpuang o makitaan ng katapatan. Sino ang song leader niyo rito? Ikaw ba, Nicole? Ikaw talaga? Dapat ano man ang mangyari, hindi ka ma-demote, hindi ka matanggal. Bakit? Kasi ang ganda ng trabaho mo. No? Meron po yung mga tao, kung wala lang umaatin, ang mangyayari hindi na rin umaatin. Bakit ka gaya-gaya? A servant must be found faithful, na dapat matagpuan ka, makita ka, ma-prove ka na matapat ka. A servant must be found faithful. Ito sinasabi po ng Biblia, ang katiwalay kailangang maging matapat, maging tapat sa kanyang Panginoon. Ngayon magbigay po ako ng yung practical na bagay patungkol sa katapatan. Dapat nagpapatuloy pa rin tayo, number 1, kahit walang pera.
Eh, iba kasi kapag ka, ano, yung maglilingkod lang yan, magpupuri lang yan kapag ka may pera. No? Pero, magtatayt lang yan kapag ka may pera, pero pag wala ng pera, wala na. No? May kantang ganyan eh, although hindi magandang kinakanta kasi hindi talaga biblical, pero practical. Yung, kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ewan ko kung tandaan niyo yan, napakaligaya at kahaya-haya. Ang alam lang natin kasing kantahin yung, ano ba yung ginanta natin kanina? Yung unang-una? Yung, ano na nga ba yun? Tulungan niyo ako. Kumanta ba kayo? O, ha? Ano lang? Puso ko'y masaya kung kasama ko kayong... May ano yan eh, may second stanza pa yan eh. Hindi lang yan pa ulit-ulit eh. No? Eh, nung itinuro kasi namin yan, may second stanza yan. Hindi lang namin ma-recall. Kung ano yun, inaanap ko sa YouTube, wala akong makita. Pero may second stanza yan eh. Yun lang eh, pero may kanta kasi na napakaligaya at kahaya-haya kung ating pagmasdan. Parang gano'n ang ang lyrics, di ko matandaan na eh. Pero yung maganda yung part na sabi niya, kahit walang pera, ay, kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? May susunod rin eh. Eh, although hindi magandang sinasabi na walang pera dahil binabawal nga natin yung negative. Pero, ano kung wala kang pera? Dapat matapat ka pa rin. Hindi yung naiinis ka, nabubugnot ka. Kahit walang pera. Saan ba nagsimula yung maraming pera? Eh, di siya walang pera. Dapat masaya ka pa rin. Ano ibig sabihin? Dapat matapat ka pa rin. O paano gagawin mo? Di papunta sa church, di ka, lakarin mo. Yung isang pastor nga, doon sa Bible School speaker daw siya rin walang pamasahe. Di sumakay ng bus. Provincial bus papunta probinsya. Nung andyan na yung conductor nung tinanong bayad niyo po, gano'n, ito po yung ticket, gano'n. Saan po kayo? Gano'n. Yung sagot niya by faith. Di pinababa. Di nga yun, may dumating na lang, pinara, di umandar na. Ngayon, nung titikitan na saan po kayo? Sabi niya, by faith. Di binaba na naman. Alam niyo, hanggang sa nakarating doon. Alam niyo kung anong sabi niya gano'n, purihin ang Panginoon dahil nakarating ako rito by faith. Yung pa. No, yung ibang mga tao walang lakas ng loob sa ganun eh. Pero ang lakas ng loob lasing-lasing at magsuray-suray sa daan nung loko-loko pa siya. Nung unbeliever pa siya, wala siyang pakialam kung nagdodroga siya, na naglalasing siya. Pero pag gagawa ka na ng mabuti, kinahihiya eh. Mali. Dapat kaya nga alam niyo po, lagi kong sinasabi, proud ako nagtinda ako ng lumpia. Proud ako na malengke sa Divisoria, ako mag-isa. Naranasan ko itong mga to. Hindi dahilan kung ako lang sa bahay namin na hindi po pwede yan. No? May mga kasambahay kayo, pero pagdating na sa gawain sa Panginoon, dapat kaya mo bumaba. Hindi akala mo ko, hindi na masyadong malinis. No? Nakukuha niyo mga kapatid? May mga tao po na kumbaga valedictorian sa grade sa school, pero sa Panginoon di valedictorian eh. May mga tao na kumbaga galing ng performance niya sa school. Pero sa Panginoon ang performance niya bagsak. May mga tao cum laude sa school. Pero sa gawain ng Panginoon, sana cum laude rin. Kaso hindi. Merong magtitisis. Sasabihin pa niya gano'n, pasensya na, pastor, hindi ako makakati kasi may thesis ako. Kasi kailangan ko mag-concentrate. Maliligo ka ba? Maliligo ka pa rin kapag may thesis ka bakit kaya, kumbaga, hindi ka naman magpe-pray? What is 2 hours na simba pagdating ng linggo? Hindi mo na magawa kasi magtitisis ka. Dahil gusto mong pumasa, pero sa Panginoon, di mo gusto pumasa. Valedictorian ka nga, salutatorian ka, ano pa? Cum laude ka, ano pa? Cesarean ka, ano pa? Pagdating sa grade, sa school, sa trabaho, pero pagdating na sa gawa ng Panginoon, bagsak.
Sana valedictorian ka rin sa gawain. Kaya nga sinasabi ni Pablo yung yung pinag-aralan ko, taas ang pinag-aralan niya, scholar nga siya. Yung yaman ko, yung pamilya ko, sabi niya, inaari kong baliwala lahat yan. Taas nga ng grade sa school, bagsak naman sa Panginoon. Pagka nagka-problema ko, tingnan natin. Ano sa sinasabi ng mga tao? Dapat balance lang, school and church. Ang balance po, mas higit pa rin ang church. Mas higit pa rin ang Panginoon. No? Okay. So, number 1, kahit walang pera, patuloy lang. No? Patuloy lang. Nalala ko nga yung yung kinukwento ni Pao, ni Pastor Pao. No? Ay yung kalan daw nila, yung gas, magluluto raw sila nung Sunday yan Magluluto daw sila, maya-maya nawalan ng gas. Sabi niya, ano kakainin natin? Hindi pa luto ito. No, nagpe-pray siya, nagpe-pray. Wala na ang gas sa amin dati, 3 months ang luto ang isang gas Noong unang panahon ngayon mabilis na. Ngayon, wala na siyang gas. Kaya sabi niya gano'n, mangutang muna tayo ng pambili ng gas. Sabi niya, pwede naman daw siya mangutang sa atin kay Ina, no? Kay Doc Ina. Kaso sabi niya, ayoko. Kailangan gawa ko ng paraan to dahil ako ang asawa, padre di pamilya, dapat gawa ko ng paraan. Hindi nagpe-pray siya. Mangutang na lang tayo. Ayoko manghiram kay ate, ayoko manghiram kay ganito. Hindi nagpe-pray siya. Maya-maya biglang dumating na yung in-order nilang gas. Saan sila kukuha ng pambayad? Yung problema, nung sabi niya, di nagpe-pray siya, alam niyo, hinawakan niya yung gas. Maya-maya, alam niyo, pagtingin niya doon sa, ano ba tawag doon sa gauge, yung gano'n? May mga gano'n yung gauge kung puno pa o ano. May tawag doon Sa amin kasi wala Sa amin kasi, kinakalog mo lang para makakita mo kung may laman pa Pero yung gauge niya, yung pagtingin niya, full. Nagulat siya. Walang laman to Sabi niya gano'n. Paano nagkaroon ng laman? Full Ngayon, andyan na yung gas na papalit. Paano kaya? Sabi niya, pasensya na, nagganunan. Hindi nakaluto sila. Ang Diyos gumagawa pa rin ng himala. Maging matapat ka lang. No? From time to time, ang Diyos naghuhulog ng himala. Yung mga ibon nga, pinapakain niya Wala namang ginagawa. Nagkakalat lang yan Tayo pa kaya? Di ba mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon? Sabi nga niya, ibon nabibili lang ng ilang piso sa isang piraso How much more tayo? Maging matapat ka lang. No? Ang Diyos ay nagre-reward ng katapatan. Ngayon, number 2, yung hindi nasasagot ang panalangin mo, dapat faithful ka pa rin. Mga tao, ang pagiging Kristiyano ko hindi ko mo lang. Ang pagiging Kristiyano ko nakabase sa kung sasagutin mo yung panalangin ko. Naalala ko po, yung pinsan ko, sabi niya gano'n, sabi ko kay Lord, pagka sinagot niya yung panalangin ko, ito gagawin ko. Pag di niya sinagot, ito gagawin ko. Iniisip ko, nilalagyan mo ng kondisyon ng Diyos. Nakikita ko na, hindi masasagot yung panalangin niya Bakit? Para equation lang yan Cannot be -1, carry over. Kapag hindi nasasagot ang panalangin mo, faithful ka pa rin. Kasi ang kasagutan po sa panalangin, sometimes 1 day, sometimes 1 year, sometimes 10 years. Si Kenneth Hagin nga, may pinagpe-pray daw siya. Inabot daw ng taon Ibig sabihin, hindi ba nasagot? Nasagot pa rin. Yung nga lang, may mga timing yan. Ang isang problema kasi, kaya hindi nasasagot yan, ikaw, yung loob mo, ano yun? Bulok pa. Bulok pa Saan nakalagay sa Bible yan? Sabi niya gano'n, I pray that thou may prosper. Ano ibig sabihin nun? I pray that thou may prosper. So, umunlad, sumagana. Alin? Ikaw. Pero nakabase sa as your soul prospers. Nakukuha niyo?
dapat yung loob mo ay masagana muna. At pagka nandun na yung kasaganaan sa loob mo, nandun na yung purihin ka Panginoon, masagot man ang prayer ko, hindi, magpapatuloy ako sa'yo, dun darating yung kasaganahan. Eh kapag ka, hindi na nasasagot ang prayer, wala na. Ano yan? Parang, sabi nga gano'n, ikaw lamang ang aking ibigin, Anong kanta yun? Gusto mong kantayin sa kasal mo? Ikaw lamang ang aking iibigin, magpakailanman. Eh, yung magpakailanman na yan, eh, may time yan, gusto mo sabunutan yung asawa mo, eh. Oh, gusto mong gusto mong bugbugin, eh. Bakit? Hindi always gano'n, pero hindi dahilan niya para maghiwalay. Amen po ba? Naintindihan mo ba ako, JM? Opo, kita mo, alam niya, opo daw. Bilis umupo eh. No? Alam mo na ba yung tinutukoy ko? Opo daw. Eh, kung hindi mo nasasagot ang prayer mo, patuloy ka pa rin. Dapat nakikita pa rin sa katapatan mo. Tapos ang pangatlo rito ay yung hindi ka na masaya. Dapat nagpapatuloy ka pa rin, matapat ka pa rin. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. At yung pangatlo po ay dapat kahit di ka na masaya. Kasi darating yan eh. Na yung paglilingkod mo, lalo na hindi mo nakikita yung bunga ng pinagpaguran mo. Kumbaga, lagi na akong pray na nga lang ko ng pray. Kumbaga, bigay na lang ako ng bigay. Pero bakit? Parang wala lang yan. Hanggang sa mamaya, yung gawain matabang na sa'yo. Ano dapat mong gawin? Matapat pa rin. Matapat pa rin. Naalala ko yung isang miyembro namin dati, nakita ko, nagsa-soul winning siya. Soul winning. Tinuturo sa kanila yung kung paano kumatok. Bakit? Eh, kasi ako, natuto rin ako kumatok eh. Hindi naman ako nagsimula kagad na leader eh. Nakatok ako sa mga bahay na yan. May condominium doon sa lugar namin. Eh, hindi naman mahigpit. Eh, di bawat pintura yan, kakatokin mo yan. Isa ka na, nakaka-tsempo nga ako na may birthday sa loob eh. Eh, mabait yung may-ari ng bahay. Sasabihin gano'n eh, di tok-tok-tok gano'n na pagbukas, may party sa loob. No? Siguro may bata ron na may mga lobo-lobo eh, tapos may tugtugan sila. Sabi kong gano'n eh, magandang hapon po, pwede pong mag-share sandali, gano'n. Sabi niya, halika po, kumain muna kayo. Di pinakain kami, di kain muna kami. Sabi niya, balik ka na lang bukas, busy ako eh. Pero may mga mabait eh, no? Pero kadalasan, ayaw. Nasaraduhan ka pa, laging nakakainis na salita, patawad. Para kala mo namamalimos ko. Hindi ka naman namamalimos, pero darating ang time, hindi na ganun kagana ang ministry. Hindi na ganun kasaya. Hindi ka na ganun ka-excited. Kung nawawala na excitement. Pero bilang lingkod, bilang katiwala ng Diyos, dapat matapat ka pa rin. Tuloy-tuloy lang. Kasi ang pinaglilingkuran mo, hindi yung bunga, hindi yung resulta, kundi ang Panginoon. Tingnan niyo si Jeremiah, si Propeta Jeremiah. Sabi ng Panginoon sa kanya, magsermon ka. Tapos bandang ulit sabi niya, di sila makikinig. Mismo nga Diyos na nagsabi, di sila makikinig. Eh, anong gagawin ko? Abay, sumunod ka pa rin. Maging matapat ka pa rin. Kahit na ang ginawa nga, nilagay sa balon yan eh. Hinagi siya sa balon, tinakpan yung balon. Si Jeremiah. Eh, salita na ng Diyos. Kumbaga, naririnig niya mismo. Literal, naririnig niya yung sinasabi ng Panginoon. Pero hindi nakikinig yung mga tao. Eh, anong gagawin mo ngayon? Papatayin na siya. Anong gagawin mo ngayon? Matapat ka lang. Maging faithful ka lang. Kahit di ka na masaya. Nalala ko po nung si Periston, may demonyong nagsalita sa kanya. Ang sabi sa kanya, aalisin kita sa paglilingkod. Ay kapag ikaw ba naman, sabihin sa'yo ng demonyo na aalisin kita sa paglilingkod, sasabihin mo, sige, gaganon ka ba? Hindi, nagpakita na sa'yo yung demonyo eh. Sinabihan ka na aalisin kita sa paglilingkod, eh di syempre, hindi ako papayag, suntukan na tayo. No? Ganun ba yung gagawin mo sa Diablo na sasabihin mo kagad na sige, okay.
Hindi. Magre-resist ka. Ngayon, niisip ni Perry Stone, ba't kaya ako sasabihan na gano'n, naalisin ako sa paglilingkod? Bakit? Hindi ba alam ng demonyo na lalo ko siyang lalabanan? Kapag ka sinabi sa akin ng diablo yung gano'n? Eh di kumaga, parang walang ka-chance at chance, walang kapag-asa itong demonyo na ito, nasabihan niya ako na alisin ako sa paglilingkod. Eh lalo hindi ako alis. Alam niyo nangyari? Dumating ang time sa kanya, tinatamad na siya. Natamad na. At kinukwento niya, nung sabi niya gano'n, umiiyak na daw siya sa Panginoon. Sabi niya gano'n, tamad na ako, Panginoon. Tamad na. Umiiyak daw siya, literal. Mahagulgul siya na. Hindi ko alam ba't ganito yung pakiramdam ko. Tamad na ako, Panginoon. Na wala na akong kagana-gana dito sa ministry. Ayun pala yung ibig sabihin nung sinabi ng demonyo sa kanya, aalisin kita sa paglilingkod. Anong ginawa niya? Eh di umiyak siya sa Diyos. Talaga inaamin niya, sabi niya gano'n, sustain me, Lord. Hawakan mo ko. Nasa Bible yun eh. Si David, yan ang prayer niya eh. Sabi niya gano'n, sustain me. Umiyak daw siya dahil wala na siyang kagana-ganang mag-ministry. Pero alam niyo, pagkatapos ng period na yon, nung time na yung testing na yon natapos, alam niyo, bumalik yung sigla niya. Period lang pala yan. May time limit yung may time limit yung pag-testing sa kanya ni Satanas. Ngayon, mas malaki yung ministry niya eh. Pero kailangan mo kasing dumaan. Kailangan mo daanan yan. Kasi hindi ka pwedeng makarating ng grade 2 kung hindi ka papasa sa mga exam, sa mga quizzes, sa mga testing. And may mga entrance exams, di ba? Hindi ka pwedeng pumasa sa isang trabaho na walang interview, walang exam. Hindi ka pwedeng makapasa sa grade 2 nang hindi ka pumapasa sa exam. Hindi ka pwedeng makarating sa grade 3 kung hindi ka papasa sa grade 2 na exam. At hindi ka makakarating sa grade 4 kung hindi ka papasa sa grade 3 na exam. Walang hanggang examination ang dinadaanan natin. At pagkatapos mong makapasa dyan sa mga sandamakmak na pagsubok na yan, meron pa. Meron pang darating na pagsubok. Hindi tumitigil yan. Kahit dumating ang time na hindi ka na masaya, kailangan magpatuloy ka. We walk by faith and not by feelings. Na kahit wala ka ng kagana-ganang magsimba, wala ka ng kagana-ganang kumanta, wala ka ng kagana-ganang gawin ito, magpapatuloy ka pa rin. Hindi mo nakasundo ang mga tao simba. Lahat ng mga nasa simba, tingin mo, pangit. No? Gusto mo matawa? Ikaw, Jen, gusto mo matawa? Imagine niyo lahat ng tao kalbo. No, tingnan niyo, natawa kayo. Kahit may problema at wala kang pera, di ba dapat laging masaya? Dapat ganun lang. Yung kasi tinitingnan ng Diyos dito, yung katapatan eh. Yung katapatan na sabi niya, ang manatiling tapat. Hanggang doon sa dulo ng Nubaliches ay siyang maliligtas. Hindi mo pwedeng pagbigyan yung feelings mo. Ano ba yung purpose before feelings? No? Yan ang training sa atin. Kasi ang tinitingnan dito ng Panginoon ay yung katapatan. Na, sabi nga niya gano'n dapat ba yung katapatan mo gano'ng katibay, hindi marupok. Dapat ang katapatan mo matibay, matigas. Kasi sabi niya gano'n, yung ministry ng Kamarin ay itatayo niya sa tibay. Upon this rock, I will build my church. Hindi niya itatayo yan sa palambot-lambot. Sa halip na lambot ang tawag sa'yo, lembut. Kalembot-lembot. No? Ano tawag mo sa lalaking malembot? Hindi bakla. No? Hindi niya itatayo kasi sabi niya, upon this rock, yung bato, upon this rock, itatayo ko ministry ko. Sabi ni Jesus.
Kaya kung minsan gusto nga natin ng maganda, malaki, magandang ministry, magarang ministry, pero ganun ka pa tigas na. Ganun ka ba tough? Na kahit na dalawa na lang kayo na nandyan, magpapatuloy ka. O nakabase ka dun sa pakiramdam, nakabase ka rin sa, hindi maganda rito, minit-init dito, ganun. Lagi na lang walang pera dito, ganito, ganun. Hindi, magpapatuloy ka. Kasi kapag nakita ng Diyos na maaasahan ka, na sa kabila ng, alam mo, sabihin natin yung kotse, no? Pagka ginanong mo yung manubela, saan pupunta? Eh, di doon, di ba? Eh, kapag ginanong mo yung manubela, saan pupunta? Eh, di doon. Paano pag ginanon mo? Anong nangyari? Dumiretso. Anong tawag doon sa kotse? Sira. Kapag pinipihit tayo ng Diyos na pumunta ron, sumunod tayo. Kasi kung hindi ka susunod, diretso ko, liliko, may tawag sa'yo, ano? Sira. At hindi ko isasakay yung mahalagang tao dyan sa ministry na yan pag hindi siya nasunod. Amen po ba? Kaya minsan makakaramdam ka ng paglelelo, ano pa, yung parang wala ka ng gana, pero patuloy lang. Sabi nga sa inyo, si Perry Stone ang talino nun, ang galing nun. Pero sabi niya, dumating ang time sa akin na tamad na ako, parang umiiyak na talagang, literal daw siyang umiiyak dahil ayaw na niya. Pero pagkatapos nung testing na yun, umangat yung sigla niya. Ngayon, ang init niya. No? Laki pa ng ministry niya dahil lang sa napatunayan siya. Amen. Tayong lahat kumbaga sabihin to, tulad nitong Julian na to, Julian ba yung bagyo? Julian, grabe. Sa parting norte, Batanes, signal number 5. Dati hanggang 3 lang Yung signal number 4, nag-iisip ko, ano kaya yung signal number 4? Di lalo na yung signal number 5. Pero alam nyo, na nagkalat yung mga puno na tumba-tumba na yan, yung mga bubog, yung mga dami na matay. Pero alam nyo, ang mga nabunot, yung mga mababaw ang ugat. No. Mababaw ang ugat. Ibig sabihin, wala, puro yabang lang yan. Pakyo. Pero, pagdating na sa Panginoon, dapat parang hindi ka matangay ng pagsuot. Dapat malalim ugat. Paano titibay yan? Di, hayaan mo dumaan sa mga pagsubok. Ngayon, doon sa pagsubok na yan, pwedeng yan ang ikatanggal niya or yan ang ikatibay niya. Kaya wala akong magagawa Yung mga miyembro ko talagang dadaan rin Ang naasahan ko na lang, ihanda ko sila sa tamang paghahanda. Kasi dadaanan nila yan Tingnan mo yung katabi mo. Mawawala yan. Kung hindi nakahanda. Ma-open yan sa mga kapwa niya. Ma-open yan sa pastor. Kasi nakalagay sa Bible, ma-open ka, matitisod ka. 1, sa kapwa mo. 2, sa leader mo. At nakalagay sa Bible, 3, matitisod ka sa Diyos. Yes, may nakalagay sa Bible na gano'n na matitisod ka sa Diyos. Siyempre, hindi naman mali ang Diyos. Pero may mangyayari, magtatampo ka sa Diyos. Pero kahit na anong mangyari, sagutin man ng Diyos ang prayer mo, masaya ka man o hindi, at kahit wala kang pera, kailangan matapat ka pa rin. Nakukuha niyo mga kapatid? Okay. So, natatandaan niyo ba yung vision and mission? Sino nakakaalam nun? Vision and mission. My goal is to plant a praying church in every town, in every city, in every municipality, in every province of this nation. Ang goal ko, sabi niya, ay magtayo ng isang nananalangin simbahan sa bawat bayan, sa bawat syudad, sa bawat probinsya ng bansang ito. Yun ang goal natin. Ngayon, minsan kasi, ang nagiging goal po ay magkaroon ng midweek, magkaroon ng prayer meeting, ganon, magkaroon ng miyembro.
may mali no? May mali Gusto kong itakal ito sa camping, yung bigyan ko ng punto sa camping, pero ngayon pa lang, inuunahan ko na kayo. No? Kasi, minsan, ang goal kasi natin na dapat magkaroon tayo ng mga miyembro na para may midweek tayo, para may may service tayo, para may house to house tayo. No. Hindi mo kailangan magkaroon kagad ng miyembro. Kapag nagtayo ka na ng church, ang unang dapat mong gawin, pag may church na yan, ministry na yan. Start na ang ministry mo. Ang unang dapat natin gawin ay start ng mag-pray. Kahit walang miyembro, kahit wala. Start na ang prayer. Pray ka na, pray. Paano kung nakakuha ka ng 2 miyembro? Start na ang prayer. 3 kayo, huwag mo nang hintayin. Dumami pa yan. Every day ang prayer meeting. Minsan minsan pang-akit natin yung barkadahan. No? Wala naman mali ron Pero minsan wala na ito sa balance. Bakit kasi? Binibigyan kayo ng time na magkakasama para mag-pray. Kasi darating ang time, malalamig yung mga yan. Kasi mamaya, tinatamad na yan. At yung time na kainitan na yon ang dapat na ibigay natin sa prayer. This is my mission to plant a praying church. Once na nag-start ka na ng isang church, simula ng prayer yan. Start na ng ministry yan. Prayer. Kung 2 kayong worker yan, pray na kayo ng pray. Kasi tapos mag-soul winning ka. Pero pagkatapos nun, pray na naman. Si Daniel, 3 times sa isang araw nagpe-pray. Time sa hindi yun nagtulog sa prayer, Hindi, nagpe-pray. Pagkatapos bukas na naman, pray na naman, tapos mag-soul winning. Pray na naman. Minsan yung 24 hours ang prayer, sabihin mo, 2 hours lang. Bakit ganun? 24 hours, 20 oras, anong ginagawa mo sa 20 hours na natira? Hindi mo ba naiisip na yung simbahan na itayo ay bunga ng panalangin? Dapat tinutuloy. Pray. No, magtatrabail ka. May something doon na isang tao magpapakamatay doon sa banda ron. Ngayon, hindi mo maagapan yung taong yan kung walang trabail. May isang tao na maaksidente sa banda ron. Hindi mo maaagapan yan kung walang trabail. Kung puro TikTok. This is my mission, to plant a praying church. So, day 1 pa lang ng pagtatayo ng simbahan, nandun na kagad yung pray. Pray. Anong ginagawa mo? Hinahunting mo na yung area sino rito ang kailangan ipagtrabail. Nasa prayer mo, naghahunting ka na. Area C, Area D. May something doon sa doon sa matagang pagpe-pray, yung matagal. Naalala ko po yung time na si Kenneth Hagin, nagtatang siya. Pray siya, tatrabail siya, maya-maya pagkatapos ng 1 oras. 1 hour lang siya dapat mag-pray. Ang ginawa po niya, nung matatapos siya, magko-closing na siya, nakarinig siya ng bulong ng demonyo. Sabi ng demonyo, hindi naman sa Diyos yung tongues mo Hindi mo naman alam kung ano sinasabi mo. Hindi mo naman naintindihan. Sabi niya gano'n, bigla siguro, ikaw, demonyo ka. Nalaman niya, nahalata niya, demonyo bumubulong. Dahilan sa pinagdududa mo ko, mananalangin pa ako ng 1 oras. At itangs na naman niya, sige, pray siya ng pray. Nung natapos na yung 2 oras, nakarinig na naman siya ng bulong. Hindi naman sa Diyos yung tongues mo Iniimbento mo lang yan Sabi niya, huli ka na naman, demonyo ka.
Dahil sa binubulungan mo ko, magtatangs pa ako na 1 oras. Eh di tangs na naman siya. Ilang oras na? 3 na. Nung matatapos na yung prayer niya, bigla na naman siya nakarinig ng pagdududa na bumulong na naman yung demonyo sa kanya. Sabi nga nun hindi sa Diyos yan. Nagpapagod ka lang. Huli ka. Ikaw na demonyo ka. Pinagdududa mo ko. Dahil sa pinagdududa mo ko, magtatangs pa ako na 1 oras. O ilang oras ng prayer niya. At nung dumating na sa 5 oras, may bumulong na naman. No, sabi nga nung demonyo hindi panalangin yan. Nauutal ka lang. Sabi niya, ikaw na demonyo ka, dinidiktahan mo pa ako dahil binulungan mo ko. Magpe-pray pa ako, magtatangs pa ako ng 1 oras. O ilang oras na? 6 na. Alam niyo po, pagdating na 6 na oras, yung tangs niya, naintindihan na niya. Nagtatang siya, pero English na sa pagkarinig niya. Alam niyo kung ano sabi ng prayer niya? Next year, makikilala mo na yung mapapangasawa mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, pray tayo ng 6 hours. Next year, makikilala mo na yung mapapangasawa mo. So, common sense, hindi pa niya nakikita yung mapapangasawa niya. Tapos sabi niya, ang una niyong magiging anak ay lalaki. Ang magiging pangalawa niyong anak ay babae. Naintindihan na niya. Anong ibig sabihin? Dumating na yung interpretation of tongues. O ano nangyari? Next year, siguro na-inlove na kasi siya. No? Next year, na-meet niya yung pangasawa niya. Tapos, sabi nila, wala pang ultrasound noon. Sabi nila nga, kapag raw makati daw yun siya, ibig sabihin malago daw yung buhok. No? Pamahiin. Ngayon, ang sabi ng mga kamag-anak niya, ay, babae ang anak mo, babae. Sabi niya gano'n, hindi. Lalaki yan, kaya lalaking pangalan ang nire-ready ko. Hindi, sabi ng mga kamag-anak niya, babae yan. Sabi niya gano'n, hindi. Lalaki yan. Bakit? Sinabi na ng tangs Kasi 6 hours siya nag-pray. Nag-tangs. Nape-predict na yung mangyayari. 3 years before, 3 years bago mangyari, sinasabi na ng Diyos. Dahil sa interpretation of tongues. O ano nangyari? Nung ipinanganak, lalaki. At nung susunod na manganganak na naman yung misis niya, sabi na, ay lalaki yan, lalaki. Hindi, sabi niya, babae yun. Ang niredy nilang pangalan ng babae. Sabi ng mga kamag-anak, hindi, lalaki yan. Sabi niya ganun, babae yan. Bakit? Na-interpret niya, ilang taon lang nakakaraan Saan niya nakuha yun? Sa mahabang prayer. Nakukuha niya mga kapatid. Yun ang nagagawa ng mahabang prayer. Nung mga nakaraang mga taon, ang sistema po natin, yung isang pastor, lipat, isang pastor, lipat, isang pastor, lipat, isang pastor, lipat. No, parang nangyayari po, ang ginagawa ko noon, noong time na yon, mula sa amin, sa bahay namin, natono niyo ba yung gitara? Mula sa bahay namin, magta-travel ako hanggang church. Magpe-pray ako. 10 o'clock hanggang 3:00. Every day. Gagastos ko talaga ng pamasahe. Bakit? Ang hirap kasi sa bahay mag-pray Ang daming disturbo. Although pwedeng hindi naman ko pa-disturbo, kaso nadidisturbo talaga ako Kaya ang gagawin ko, aalis ako sa bahay ng 9 o'clock, 10:00 ang dating ko ron, inaabutan ko pa sila Ate May noon No? Sila Johnny, nandun pa. Di hintayin ko silang Tapos mamaya, yan si Jomar, makikipagkwentuhan. Sabi ko, akit ka muna, pe-pray ako. Guguluhin pa ako may second floor pa naman ang Maseda nun, di ba? So, dun siya. Pe-pray ako, 10:00 hanggang 3:00. Kinabukasan, gano'n na naman. Nagkaroon nga akong kaibigan na pusa ron Pinupuntaan ako ng pusa. Maya-maya, nasa tabi ko na. Malaking pusa. Ang pangalan ng pusa, pinangalanan ko ng Maseda.
Kasi nasa Maseda, nagkaroon ng anak eh. Ngayon, kinabukasan, gano'n na naman. Kinabukasan, gano'n na naman. Hindi po ako nagkakamali. Ilang linggo yun eh. Ewan ko, natatandaan ako nila Johnny, nila Jasmine doon. Darating ako ng 10 o'clock. Aalis ako ng alas 3. Kinabukasan, pray ka lang, gano'n na naman, gano'n na naman, gano'n na naman, gano'n na naman. Hanggang sa, nung one time, biglang iniisip kong gano'n, parang toink, parang yung, alam niyo pakiramdam, yung toink, yung parang, kesa nililipat-lipat ang mga pastor, ba't di na lang sila magtayo ng simbahan doon sa paligid, paikot? Kasi lipat-lipat na lang, parang walang direksyon eh. Lilipat. Pati na lang magtayo ng simbahan mismo doon. Pagkatapos, magtayo sa tabi. Hanggang sa palaki na ganyan. Ngayon, minessage ko nung madaling araw yun. Minessage ko nung si Mayan, sabi kong gano'n. Dahil under ko yung district niya. Sabi kong gano'n, ilang probinsya meron dyan sa Tarlac? Padala mo ako ng mapa. Sabi kong gano'n. Alam niyo, nung nakikita ko eh, na mas maganda yung ganito eh. No? Tulad ng Camarin A, Camarin C, Camarin D, E. Hanggang sa palago ng palago. Kaysa si Joy, ililipat-lipat ko kung saan-saan. Bakit hindi na lang siya rito? Palakihin niya yan. Palaguin niya yan. Ang ginawa ko, di siyempre, pinagpe-pray ko na gano'n na noong time na yun, gising na ako. Kasi sa antok, yung prayer, yung antok, madaling araw eh. Tapos ang gagawin, babayin mo yung antok ko. Bayin ka rin. Natural yun. Bakit? Gabi. Natural yun. Madaling araw. Talagang antokin ka. Huwag mo na ibayin. Labanan mo na lang. Ay, ano po nangyari? Nung camping noon sa Norsagaray, sino pong nakakatanda ng unang camping natin sa Norsagaray? Diniscuss ko yan. Ay, ang lakas ng anointing. Na-i-record yun eh. Pinakikinggan ko, ang lakas ng anointing. At dahilan doon, nagkaroon ng direksyon yung organization natin. May tamang direksyon naman na, pero may time kasi, Lord, anong susunod? Anong susunod na hakbang? No? Anong susunod? Ayun eh. Kailangan mong tanungin, mag-pray. Alam niyo, naniniwala po ako noon si Kenneth Hagin, kaya nanaginip ng makikilala na niya yung mapapangasawa niya next year at yung pamilya kasi nag-iisip na. Bakit? May mga kwento po rito na kung pagdidikitin ko, na-inlove na siya noon eh. Hindi naman yung sinasabi, pero na meron nga daw isang babae na tinutokso sa kanya na siya na lang. Eh siguro, na-inlove na. No? Yung mga sa katabi mo, di ba, nung tinutokso ka, na-inlove ka na rin. Nalala ko nga dati itong si JM, maliliit pa na to eh. Kumain tayo sa, saan ba yun? Doon sa hideout. Bigla akong tinanong eh, JM, maganda ba si May? Natatandaan niyo yun? Yung itsura ni JM, parang di mo ma-erect, parang first time kasing biniro eh. No? Eh ngayon, dalaga na, pwede na kayo. Kaso may nauna na sa'yo. Nakukuha niyo mga kapatid, may something doon sa matagal na prayer na merong mangyayari. May something doon sa hindi ka umaalis sa prayer na magkakaroon ng breakthrough. Alam niyo ba si Jacob, punong-puno ng malas yun eh. Ay naku, itong taong ito dahil dami naman kasi niyang kalokohan. Madaya. No? Sabi nga, ano ba yung ano bang magandang term dito, yung hindi tuso eh, yung parang sweetik, alam niyo yun? Pangit ang word yun eh. Na mapanloko, mapandaya, kaya inaaning niya eh. Pero yun mo, niloko niya yung tatay niya na bigay sa kanya yung blessing. No, at samantalero eh, pagod na pagod yung kapatid niya eh, bigla niyang inalokan ng, sabi niya gano'n, sa sobrang pagod ko, bibigay ko yung karapatan ko bilang panganay eh. Sabi niya, gusto mo? Kapatid mo yan, ibigay mo na lang. Pero mapanloko eh. Kaya sunod-sunod ang ani niya. Ngayon sabi niya, pagod na ako. Pagod na ako sa kamalasan na to. Pagod na ako. Sabi niya, inaani ko lahat ng maling ginawa ko eh.
Alam niyo, nung isang gabi, nagpakita sa kanya isang anghel. Ang ginawa niya ngayon, ni-wrestling niya. Hindi naman sila bugbugan, pero kumbaga, sabi ng anghel, pakawalan mo na ako. Hindi kita pakakawalan, kahit hindi mo ako pinagpapala. Pagod na ako. Puro na lang kamalasan, pwersado kung gumawa ng pangit ng mali. Kasi nadadaya ako, pero nadadaya, lahat na lang. Ilang oras niya, nire-wrestling yung anghel. At nung magliliwanag na, sabi ng anghel, maliwanag na, pakawalan mo na ako. Sabi niya, hindi kita pakakawalan kahit hindi mo ako pinagpapala. Ang bandang uli, sabi ng anghel, isa ka na ngayong prinsipe ng Diyos. Ang pangalan mo ngayon ay hindi na Jacob. Ang pangalan mo ngayon ay Israel. A Prince of God. Bakit? Kasi nakipag-wrestling ka sa prayer. Yun ang meaning lang eh. Nakipag-wrestling ka diyan sa katayuan mo na. Ayaw mo yung present na katayuan mo, yung kasalukuyang katayuan mo na ang pangit ang sitwasyon mo. Hindi ka pumayag. Kinuha mo ang blessing, nagpumilit kang kunin ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga, isa ka ng prinsipe ng Diyos ngayon. At dahilan sa Kanya, pinagpala tayong lahat. Kaya tayo may gawain dito. Dahilan doon sa isang ninuno natin. Kaya nga, God of Jacob, God of Isaac, and God of Abraham. No? Sa Tagalog, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Abraham. Yung tatlong yan. Kasi, hindi siya pumayag. Kaya dito tayo ngayon. At dahilan sa tibay, sa pagpupursige nitong mga taong ito, pinili ng Diyos itong pamilya na ito na ilabas si Jesus. Bakit? Tibay eh. Tibay eh. At JM, ano kayang pagpapala ang ilalabas mo sa iyo ni Jesus? Mapatunayan ka lang matibay. Nicole, anong pagpapala pa ang ilalabas sa iyo ni Jesus? Ano pa yung gagamitin ng Diyos sa iyo? Na paglalabasan ka ng pagpapala ng Diyos kasi tibay mo. Hindi pa nga natin pinag-uusapan ng love life eh. Yung talagang hihindihan mo, yung tao. Ano pa kaya ang pagpapalang pwedeng ilabas ng Diyos kay Nanay Gemma? Dahil matibay siya. Dahil lang kay Isaac, kay Abraham, at kay Jacob, nandito tayo. Actually, yung tibay nila, ang bunga nga nun si Jesus eh. Di ba? How much more? Ano kaya ang pagpapalang lalabas pa kay Ronel, kay Kyle, sa inyo po, dahil napatunayan kayong matibay. Magpapatuloy hanggang awitin nga natin, Panginoon, kay buti mo. Yuko po tayong lahat. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi ko sasabahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon,
magpe-pray tayo. Johnny, palitan mo nga si Ronel kasi pagpe-pray natin si Ronel eh. No? Jasmine, kunin mo na nga yung backup singer dahil pagpe-pray din natin itong song leader natin. No? May kwento po ko. Kilala niyo po ba si T.L. Osborne ang pangalan? T.L. Osborne. Hindi. Siya po isang apostol. No? Apostol siya na ang asawa niya, ang pangalan ay Daisy Osborne. Nung unang panahon, siya po ay pag nag-sermon ito, usually hindi nagpapaltar calling. Sabihin lang niya, narito si Jesus. Gustong pumasok ni Jesus sa buhay niyo, sa puso niyo. Maya-maya may sumisigaw na. Bakit? Magaling na. May bulag, mamaya nakakita na. Hindi ka pinagpe-pray yung bulag eh. Maya-maya may Muslim na sumisigaw. Bakit? Nakita raw niya si Jesus. Nagpakita raw sa kanya doon sa ibabaw ng stage. No, daming himala. Lalaki ng mga himala sa buhay niya. Ngayon, walang crusade na walang himala. Parang Benny Hinn eh, nung unang panahon. Mas malakas nga lang anointing noon kaysa kay Benny Hinn kasi apostol yun eh. Si Benny Hinn, evangelist eh. Mas mataas ang anointing noon. Ngayon, nung nagsisimula sila sa ministry, si Daisy Osborne, yung asawa niya, nakita daw niya sa panaginip yung sky, night sky. Hindi ba? Ano ba nakikita mo sa night sky? Hindi ba mga between? Sabi niya, Lord, ang daming between. Ngayon, sabi ng Panginoon sa kanya sa panaginip yan ang aabutin mo. Ibig sabihin, yung ministry nila mag-asawa. Yan ang aabutin nyo. Sabi niya, Lord, ang dami. Hindi ko mabilang. Pagkaraan po ng 1 taon, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 years. Pagkaraan po ng mga ganun. Ilang dekada. Guro 30 decades. 30 years. 3 decades. Nanaginip na naman siya. Pero noong time na yon na nagkakaroon na siya ng sakit. No, na parang matanda na eh. Nangihina na yung katawan. Nagkakaroon na siya ng mga nararamdaman sa katawan, nagpa-hospital na siya. Pero sabi niya, hindi, papatuloy pa rin ako. Alam niyo, nung pinapaiksi ko yung kwento nagkaroon ulit siya ng panaginip. At ang nangyari po, nakita niya, yung unang nakita niya na dami-dami between na tad-tad daw yung langit. Tingin pa siya roon, tingin doon, dami. Pero this time, nakita niya, konti na lang dyan, konti na lang doon, konti na lang dito. Kaya sabi niya, Lord, bakit kaunti na? Ano ibig sabihin nito? Pero sinasakit na siya noon. Kaya nagsalita raw ang Panginoon sa kanya, sabi sa kanya, marami ka nang naani. Naabot mo na. Konti na lang natitira. Alam niyo, nagpatuloy pa sila. Ministry. Hanggang sa hindi po ako nagkakamali, nagkaroon na siya ng huling panaginip. Clear na. Naabot na niya lahat. Yun ang time na namatay na siya. Sana sa buhay po natin, maabot natin yung mga between na yun. Na hindi tayo nagpa-delay, nagpatagal, matras. Hindi maganda yung abutan tayo ng rapture, abutan ka ng kamatayan, dami pang di naabot. Hindi maganda yun. Kasi pupunta ng impyerno yung mga yun. At ang goal natin ay maabot natin yung mga between na yun, katulad ni Daisy Osborne. Pero mangyayari lang yun kung papatuloy tayo maging matapat sa kanya. Nanay Gemma, sige, katok lang. Ayo lang. Kayo, nila Kyle, nila Ronel, sige lang. Tuloy-tuloy lang kasi parang mga isda na lalambatin mo eh. Hanggang sa mamaya, makuha mo na lahat ng isda. Pero kung aatras ka, sabi ng Hebreo 10:38, kung aatras ka, hindi ako malulugod sa'yo, hindi ako matutuwa. At yun yung assignment dito.
No? Kasi hindi kayo abutin ng 10 taon kung hindi kalooban ng Diyos yan. O Diyos, sa kabutihan. Nagkagawa si Miriam tsaka si Joy dito sa irito. Magpuri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo. Lugod ako, iaalay ko, O Diyos, Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo. Lulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Tingin po kayo rito, ma-close po natin ito sa prayer. Pagpe-pray po kayo isa-isa, katulad po ng kinagis na natin. Ipapanalangin nila na yung mga bituin na ibinigay sa inyo ng Diyos para abutin ay matapos ninyo. Bago dumating ang muling pagbabalik ng amo natin, ang katiwala ay kailangang matagpuang matapat. Na after ng lahat-lahat na ito, natapos natin kasi dahilan sa katapatan. Na kahit walang ganito, walang ganyan, kahit hindi ka na masaya, papatuloy ka pa rin kasi ito ang gusto ng Diyos sa atin. Ang katiwala ay kailangang matagpuang matapat. No? Habang inaawit natin ito, hiniling ko kayo sa inyong dalawa. Sige, pag-pray nyo lang sila. Kahit paulit-ulit na ipag-pray. Sige po, yung isa dito, yung isa doon, tapos palit kayo ulit. O Diyos, sa kabutihan mo. O Diyos, sa kabutihan mo. Ako'y naririto upang magpuri sa'yo. Buhay ay iaalay ko.
Pagkatapat sa'yo, ang
patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. ikaw lamang. Ikaw lang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat sa patuloy mo, Panginoon, na pag-re-remind, O God, sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na guidance mo sa bawat isa sa amin. Lord, ina-appreciate ka namin, O God. Patuloy, Lord, na dalangin ko sa buhay ng bawat isa, sa mga ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin ng ayon sa iyong perpektong kalooban. O Diyos, ang mga ipinagkatiwala mo, God. Patuloy na dalangin ko, Lord, sa mga ministeryong ito, mas lalo pa naming ibigin, mahalin, pahalagahan, Panginoon, O God, at ingatan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang ministeryong pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Lord, gamitin mo, hindi lamang, Panginoon, mga manggagawa mo, kundi ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa ubasan mong ito, O Diyos. Kadalangin ko, Lord, sa bawat isa, lagay mo sa heart ng bawat isa sa amin, Panginoon, yung burden sa gawain, higit sa lahat, yung pagmamahal at habag, malasakit, Panginoon, sa mga kaluluwa. Patuloy nga po, Ama, na gawin mong sensitibo ang aming mga espiritu, Panginoon, sa bawat kaluluwa na pinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa na maging madali para sa amin, Panginoon, ang sumunod at mag-response, Panginoon, sa mga kaluluwa higit na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya Lord, ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, pagkakaroon ng kababaang loob, Panginoon, yung teachable heart, O God, maging madali para sa amin, Panginoon, ang sumunod sa iyo, sa mga pinapagawa mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng mga kakulangan namin, patuloy mo pa rin kaming pinagkakatiwalaan. Lord, na-appreciate ka namin, Panginoon. Patuloy nga po, Diyos, nagpapasalamat kami. Patuloy na patatagin mo pananampalataya ng bawat isa. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga pagsubok, Lord, ng mga battles na pinagdadaanan o maaaring pagdaanan namin sa aming pagpapatuloy. Yaan mo na magsilbi itong kalakasan, magsilbi itong way upang mas lalo pa kami tumatag, tumibay at lumalim, Panginoon, sa pananampalataya at pakikipagrelasyon sa iyo.
Lord, dalangin ko na sa mga pagsubok na ito, mga salita mo, patuloy naming asahan at pagkatiwalaan, Panginoon. Maranasan, Lord, ang katugunan, Panginoon. Ang kasagutan, O Diyos, sa bawat pinagdadaanan namin. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo kami. Patuloy, Lord, na extend mo ang protection. I-extend mo sa family namin ang pagpapala, Panginoon. Salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po tayo pa makakaupo na. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasin. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Pinipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasin. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Pinipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasin. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Pinipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama.